So pakinggan natin ang opinyon ng isang homophobic. Okay, itong taong galit sa bading talaga. Because galit lang siya sa bading. Hindi ko to naramdaman kasi teka lang, ano yun? Okay. Okay. Makes sense. Sandali po ha. Hindi ko napansin na homophobic ito, maybe because pinakisamahan naman kami ng maayos. Yeah. Pero ano din, cold ito. Right? Parang pakikisama lang. Hindi ka talaga ituturing na kaibigan nito, lalo't malaking vlogger eh. So, yeah, maybe that's the reason why. Panood nyo na ba? Okay. So, bago natin panoorin ang video ni Banat Bay, hindi ko katakalain na marami pala talagang homophobic. Hindi ko alam na merong mga homophobics, mga kababayan, kasi although hindi ako tanggap na mga parents ko noon na ako'y bading, hindi ko naranasan na ma-discriminate, walang hiyain dahil lang ako'y bading. May mga instances, pero pinili ko kasi yung environment ko rin eh. Ayokong magstay sa lugar na hindi welcome ang katulad namin. Kasi kapag ganun, hindi ka magbo-blossom, mga kababayan. Hindi lalabas yung mga good qualities namin. Siguro hindi ako magiging vlogger, no? Siguro hindi ako makakatapos ng pag-aaral kung ako ay nakatira sa lugar na hindi welcome ang katulad ko. Kasi kapag ang tingin ng tao sa'yo, kapitbahay mo, mga nasa community nyo ay mapanlait, mapanghusga, patago-tago ka, right? Gusto mong commending, gusto mong mag-hum ng kanta, gusto mong, hindi mo magawa dahil, yan na naman, nagbibinakla, may mga ganong tipo. So, hindi ko naramdaman na ang mga tao sa paligid ko ay nasusura, naiinis sa akin kasi nga pinili ko talaga yan. Nakasama ko si Banat Bay dahil nga naging co-host niya ako sa Tambayan sa DWIZ. And nakakasama namin sila once in a while, no? Si Mocha no nasa OWA, right? Na inappoint ni PRRD. So, nung nakaaway ni Banat Bay si Taning, kasi inaaway ni Taning si Mocha, di ba? Insecure si Taning kay Mocha eh. Si Taning gustong-gustong magkaroon ng pwesto sa gobyerno, hindi nabigyan. Nag-apply si Taning kay Cayetano na ma-appoint sa DFA. Okay? Pero hindi na pagbigyan, tapos nilait-lait pa ni Taning, alit naman na sweldo. Gustong-gusto ni Taning magkaroon ng posisyon sa gobyerno para nga makilala as political blogger. Okay? Pero sumikat naman siya, nag 2 million na eh. So, magkakaibigan sila before ni Banat Bay, tsaka ni Mocha. Pero si Mocha ang nabigyan ng posisyon, si Taning hindi nabigyan. So, na-insecure si Taning, nag-away-away sila. Winarla-warla ko si Taning noon. So, alam mo naman si Banat Bay, no? The enemy of my enemy is my friend. So, he took me under his wing. Okay? Kumbaga, sinamasama ako ni Banat Bay sa program, sa mga lakad. Hindi ko naramdaman na homophobic siya. Until recently. Na parang homophobic lang, bobo ba si Banat Bay? Mahina ba ang ulo niya? Or homophobic talaga siya? Kayo na po ang humusga, okay? So, eto nga, meron siyang vlog. Siyempre, react agad yan. Alam nyo naman, no? Parang ang mga taong homophobic, pag may mababatikos na bading, may reaction lagi. Okay? Sila agad ang unang aatake. At laging may say kasi galit nga sila sa bading for no reason. Galit sila sa bading dahil nga bading yung taong yan. Hindi yung galit sila sa bading dahil manyak yung bading, malikot ang kamay ng bading, balahura ang bibig ng bading. Nagagalit ang mga homophobic na tao sa mga bading. Actually, hindi lang sa bading, even sa tomboy. Basta miyembro ng LGBT. Okay, LGBT is, alam niyo na, lesbians. Unang-una pa nga pala sa acronym na yan. Lesbians, gays, bisexuals, mga silahis,
Transgender, kami yon, transgenders. Meron pang LGBTQ, queer, may I pa, A, may A pa, LGBTQIA++. Anyway, pwede nyo nang i-shortcut yan sa bading at tomboy. Okay? Kasi kung isi-simplify natin mga kababayan, merong tatlong gender. Okay? Lalaki, babae, and then yung third gender. Pwede yung apatin. Girl, boy, bakla, tomboy, according nga sa pelikula ni Vice Ganda. Oh, yun na. Pero since normal gender tinitingnan sa society natin ang lalaki, and then yung babae, normal din, yung third gender, yung abnormal, na binubuo ng mga tomboy at bading. Alright? So, ayan, reaction ni Banat Bay patungkol sa pambabastos kay PRRD. Tingnan natin kung tawag doon, may sustansya baga ang pagbanat ni Banat Bay, him being a vlogger with 1 million followers. So right now, kasi si Taning nawala sa limelight. Ang pinakamalaking vlogger ng Pilipinas ngayon is Banat Bay. Okay? When it comes to numbers, it's not Miss Maharlika. Naungusan na niya si Miss Maharlika. It's Banat Bay. Wala na si Taning eh. Yung si Sangkay Janjan na hindi pinklawan, na Marcos supporter, Ensaymada, wenta. 2 million na yata si Sangkay, no? Hindi ko sure. Baka mahigit 1 million din. Hindi ko na sinisilip. Wala tayong mapapala doon kasi nga bulag-bulagan yun sa Marcos administration. Akala natin matalino kaya nga maraming followers pero parang bakit ka nagbubulag-bulagan dyan sa kabilang parlor? Tama? Okay, Banat Bay. Pakinggan natin kung may sustansya ang kanyang pag-criticize kay Vice Tanda. Again mga kababayan ha, hindi porke si Vice Tanda ay nagkamali, tama na ang mga bumabatikos sa kanya. Minsan kasi bumabatikos hindi lang sa sinabi, bumabatikos dahil sa pagkatao. Which is wrong. Okay? Galit ka sa bading dahil lang bading? Pwede ba yun na galit ako sa lalaki dahil lalaki? Ay, ayoko, man-hater ako, ganun ba yun, man-hater? Or misogynist, galit sa babae dahil lang babae, may ganun ba? May mga ganung tao. Siguro may may problema sa pag-iisip or sarado ang isip. Right? Galit ka sa babae dahil babae yan. Yan siguro yung tinatawag na misogynist, no? Or man-hater ka, galit ka sa lalaki dahil lalaki. Ano bang dinanas mo sa buhay? Ba't ka galit sa lalaki? Inaano ka ba ng lalaki? Di ba may mga babaeng ganyan? Sa trauma siguro sa pag-ibig, galit na sa lahat ng lalaki. May ganun na. But that's because of trauma. Now, i-apply natin to kay Banat Bay. Galit siya sa bading dahil bading, nagkaroon ba siya ng traumatic experience sa mga katulad ko? But bago natin i-play yung video mga kababayan, again, hindi ko napansin na homophobic si Banat Bay. Pero kung i-review ko and magre-reflect ako, or kung aalalahanin ko yung experience ko when we were together nung panahon ni PRRD, pinakisamahan lang talaga niya kami dahil kailangan niya kami. Pero hindi niya kami tinanggap. One instance, noong Christmas dinner namin bago yung pandemic, kakapanalo lang natin sa Southeast Asian Games. That was in 2019. 2020 yung pandemic eh. So Pasko ng 2019, after ng Southeast Asian Games na tayo yung champion, proud na proud tayo nun, ang galing ng Southeast Asian Games. Tuwan-tuwa tayo nun kay PRRD, nandun, nanonood rin, di ba? So, nag-celebrate kami sa BGC. In-invite niya ako, umattend kami ni na Attorney Nick. Sino pa ba yung bading na nandun? Si Drew Olivar. Okay? Si Drew, si Boklo. So, I think 3 kaming bading. Okay? In-invite kami. After ng dinner, kanya-kanya na ng uwi. Iniwanan na kami ni Banat Bay. Siguro kay Drew, okay lang yon kasi I think may sasakyan si Drew. Si Attorney Nick, iniwanan na lang din. Well, pwede namang mag-rent si Attorney Nick ng taxi or whatever. Pero ako mga kababayan, galing akong probinsya. Galing akong Batangas.
Lumuwas ako ng Maynila, nagkanda-traffic ako, 4 na oras na biyahe. Maka-attend lang kasi nga, Christmas dinner, celebration. Alam ni Banat Bay na commuter ako. Natapos yung dinner ng mga 12. Pero uuwi ako ng probinsya after nun. Hindi man lang ako niyaya ni Banat Bay sa sasakyan niya. Malimit naman niya akong isakay before. Okay, may sasakyan si Banat Bay na maganda. Na puro kalat. Given, lalaki So, maraming kalat ang sasakyan niya. Okay? So, malimit niya ako isakay before kapag program namin sa DWIZ, yung tambayan. Pero nung gabing yon, and that was the last time na nakasama ko siya. Biro mo, holidays yon. So, magto-12 na ng gabi, nag-uwian na, hindi man lang, Maui, mahirap sumakay din papalabas ng BGC, papunta ng EDSA. Sumakay ka na sa amin. Nung nag-uwian, di man lang, iniwanan kami doon, nakatiwangwang ni Attorney Nick. Actually, nakauwi na si Attorney Nick, nakauwi na si Drew. Ako naiwanan nakatiwangwang doon. Ang hirap pa naman sumakay sa BGC. Hindi pa uso noon ang ano ba yan, yung angkas, Joyride, tsaka ano ba yung isa? Grab, wala pang Grab noong 2019. Kung meron man, hindi masyadong popular. So, iniwanan ako doon. And then, mag-isa akong umuwi at umuwi pa ako ng probinsya at wala nang ang biyahe. So, nakauwi ako, I think, mga 3 a.m., 4 a.m. ng Batangas. Hindi man lang ako niyaya na, Maui, from BGC, sakay ka sa amin hanggang highway, hanggang Atis EDSA. Doon ka mag-abang ng bus. Maraming dumadaan. Walang ganun. Niwanan na lang ko, bahala kayo dyan. So, parang ano siya, parang nakisama lang dahil nga co-hosts kami sa program. Pero sabihin mo yung i-accept ka as friend or, di ba, or as colleague, hindi. Talaga. Cold mga ate at kuya. Even Mocha. Kaya no wonder na si Mocha natalo nung nakaraang election Kasi, I don't know. Parang hindi naman sila warm sa tao. Parang kailangan lang nilang maging warm because nasa politics sila. Pero sabihin mo being ano sila ilag. Ayun, ganun. Anyway, let's listen to Vice. Timbangin natin, Vice, kay Banat Bay, timbangin natin kung tama ba yung kanyang criticism sa pagjo-joke ni Vice Tanda or umuubra pa rin ang kanyang pagiging homophobic. Alright? Let's listen. Napanood nyo na ba yung bagong trending ni Vice Ganda na minamak niya si Tatay Digong? Alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Mama. Malamang sa malamang, ito yung bata, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Wrong. Kita nyo, anong kinalabasan? Naging Barbie. Putulin agad natin. Ang tawag niya kay Vice ay mama. Bakit mo tatawaging mama si Vice? Hindi siya lalaking may edad, siya'y bading. Si Banat Bay ba ay lumang tao? Hindi ba siya, ang tawag yan? Wala bang bading sa mga pinsan niya or sa mga kapitbahay niya? Nakwento sa akin ni Banat Bay before na siya yung nagkukulay ng buhok ng Mocha Girls. Yung blanding-blanding buhok ng Mocha Girls na yan, siya yung nagkukulay niyan. Sabi ko nga, abusado masyado ang kulay mo, blanding-blandi, durog ang buhok ng mga talent niya. Tawang-tawa pa siya nung sinabi kong abusado yung kulay. Banat Bay, kilala ang mga bading sa industry na yan. Sa hair culture, sa cosmetology. Ikaw ang nagkukulay ng buhok ng Mocha Girls? Trabahong bading yan. Or maybe sa sobrang pandidiri niya sa mga bading, ayaw niyang makasalamuha ang mga bading to the point na instead na pakulayan niya sa salon ang buhok ng Mocha Girls,
or maybe nagtitipid lang siya, ay siya na yung nagkukulay. Lamog-lamog yung buhok ng Mocha Girls. Sabi niya nakaranas daw ng traumatic something-something yung si Vice or pagmamalupit ng magulang, kaya naging Barbie. Hindi naman ako pinagmalupitan ng magulang ko nung bata ako. Hindi ako binugbog ng malala. Tapos sa kakabugbog sa akin, naging Barbie. Hindi nagiging bading ang batang lalaki dahil lang sa pambubugbog ng magulang. So, is it an intelligent logic, mga tat kuya, yung sinabi niya? Kung ang tatay ay sadista, nananakit ng asawa at mga anak, kung ang sinasaktan ng tatay ay babaeng anak, hindi naman siguro magiging tomboy. Ganon din kung lalaki. Kapag binugbog ba, lalambot? Ano to, karne? Let's continue. Diba? Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure. Mga ganyang tao. So, dinigeneralize niya. Lahat ng mga bading, walang matinong father figure. Dinigeneralize niya. Alam nyo, ang tatay ko, mga tat kuya, although hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, marami siyang mga turo sa amin na i-apply namin hanggang ngayon ng kapatid ko. Yung simpleng sabi ni Papa na yung kanyang tawag dyan, yung kanyang pamamaraan ng pakikisama sa tao. Na-appreciate ko yun. Yung sinasabi ni Papa, Nak, di bali lang tayo ang may masabi sa ibang tao. Huwag lang yung sila yung may masabi sa atin. Ibig sabihin nun, makisama ka. Okay, makikita mo yung, di ba, makikita mo yung mga negang ugali ng ibang tao, huwag mo lang i-voice out. Pero huwag mong hahayaang may makitang negative na ugali yung ibang tao sa atin. Ganon. Di bali nang mapintasan natin sila, huwag lang natin sabihin, kesa yung sila yung may maipintas sa atin. Yun ang point ng tatay ko. Makisama tayo. Okay? Kung sila ay hindi maestima sa bisita, huwag tayong ganon, anak. Dapat tayo, pag bisita natin, bigay natin. Kilala ang mga Pilipino sa ganyan. 'Di ba? Hospitable. Ganon. Tapos sinasabi rin ni Papa na huwag nating pasukin ang politics. Kasi si Papa, maraming nag-o-offer doon, tumakbo ng konsehal, ganyan-ganyan. Ayaw ni Papa. Marumi ang politika, delikado ang buhay. Simple na lang tayo. Huwag nating pasukin yan. Kakasabi ni Papa noon, eto, nasa political vlogging naman ako. Pero at least, hanggang ngayon, ayokong magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Kung sakasakaling mabigyan man, ayaw ko. Kasi delikado buhay natin dyan. Anyway, kaya nating magsilbi ng matino, pero ipagpasa Diyos natin. Kung para sa atin, kahit ayaw-ayaw tayo, baka ilaan sa atin. Right? So, paano sasabihin niya na walang naging matinong father figure kaya naging bading? Ha? Kaya naging bading ang isang lalaki dahil sa abnormality ng chromosomes. Lamang ang X chromosomes ng batang lalaki kaysa sa Y chromosomes niya. Kaya may lahat ng kalalakihan may feminine side. May X chromosomes. Kaya lang imbalanced. Okay? May hormonal imbalance ang mga bading, kaya naging bading. Lumamang ang genes or whatever that is, chromosome nga. And it's hereditary. Hindi ka naging bading dahil lang binugbog ka ng tatay mo or hindi lang matino ang tatay mo. See yung point of view niya, imbes na mainis tayo kay Vice. Mas nakakainis yung point of view ng isang homophobic, mga ate at kuya. Ano ba yan? Anyway, let's continue.
Kaya may pagkabastos ang bunganga. Wag nyo na lang pong isipin. At saka, kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buhok, syempre, frustrated yan. Mantakin mo, kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Ang layo sa pinag-uusapan. Right? Ang pinag-uusapan dito yung kabastusan ni Vice Tanda eh. Ang dapat na maging argument mo dito, huwag kang ganyan, matanda yung tao, 80 anyos. Nakakulong pa rin. Ang batikos nga dito, hindi kay Vice Ganda eh. Kay Marcos Jr. dapat. Nakakulong yung tao, illegal na binitbit. Saka mo na lang sasabihin, Vice Ganda, hindi mo dapat ginagawang katatawanan. Gawin kaya sa tatay o lolo mo yan. Ikulong ng walang kasalanan. O, hindi mo to gagawing katatawanan. Magagalit ka sa nagpakulong. Kasi umabuso sa kapangyarihan. At delikado yan. Ganun dapat yun eh. Diba dapat ganun sinasabi ni Banat Bay? Delikado yan. Bakit inaabuso ng nasa pwesto ang power nila? Saan papunta ang Pilipinas sa martial law? Kung kayang resbakan si Tatay Digong na tinitingalang Pangulo, ano pa ang dadanasin ng ordinaryong tao sa nagpakulong? Kaya wag mo tong gagawing katatawanan, Vice. Dapat ganyan. Well, hindi yata sumagi sa isip ni Banat Bay. Ang point lang niya is inis siya sa mga bading in general. Kaya sinasabi niya, frustrated yan. Kahit gaanong yaman, kahit gaanong pagpapaganda, hindi siya magkakamatres. Bakit lahat ba ng bading gustong magkamatres? Hindi ah. Ako nga na mukhang babae, hindi ko pinapangarap magkamatres. And hindi mo yan masasabi ngayon. Malay mo in the future. Kaya nang i-transplant ang matres from a woman donor to a transgender. Ang puso nga na itatransplant, matres pa. Organ lang naman yun sa loob ng katawan. Nag-a-advance ang science, ang technology. Baka nga magulat tayo one day yung consciousness natin na itatransfer na from our body to another. Oh. 'Di ba? Baka ganun. Pwede yun mga kababayan. Baka yung utak natin pwede nang i-transfer. Kung talagang, 'di ba, mag-a-advance one day ang technology. Matanda na tayo, hindi na kaya ng katawan natin, pero ang utak natin matalas pa. What if magawa ng paraan ng siyensya na mailipat ang utak natin sa batang, let's say, a clone mo or whatever that is. Oh, maybe a lab-grown body na kinuha from your DNA. Hindi natin masasabi. So, sa madaling sabi mga kababayan, although kinikriticize niya si Vice Ganda sa kabalahuraan, ang layo naman ang dahilan kung bakit niya binabanatan. Ganyan lang daw si Vice Ganda dahil walang matinong father. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Ang dami mga bading ngayon na na, 'di ba, unti-unting nakikilala being being an excellent person or whatever. Look at Regal Oliva, in-interview ni Mayor Baste rather. Recently, isang bading na na hindi siya mukhang bading, ganda-ganda, na abogado. Sumisikat yun ngayon, Regal Oliva. So, bading yon. Pero tingnan mo naman, matuwid. Tama ang landas na tinataha kahit ganun ang gender. Ano yun, walang matinong father figure kaya naging bading? Pero, what? Minsan ang isda ay nahuhuli sa bibig. Tama? Kung matalas ang isip, pag bumuka ang bibig, doon mo malalaman. Agree? Pa-comment po sa comment section, mag-like and subscribe din po kayo.